Hello po sa inyong lahat mga kamatyas! Kamusta po kayo? Galing si Coach Naba sa bakasyon kasama si Queen Kwang Kwong. Ayan, medyo sunog-sunog ang mukha dahil napaswimming. Ang pula ng ilong. Ngayon, i-analyze natin ang lagi nating sinusubaybayan weekly na Title Tuesday. Dito muna tayo sa best game ng early edition sa bakbakan nila Matyas. Blue Boom. Ba, kamatyas yata to ah. At si world number 1 Magnus Carlsen. Siyempre, ang pinakamalakas na pwedeng makalaban sa chess sa panahon ngayon. Kaya pagka may laro yan, matik, kailangan nating piliin yung matindihang laban niya. Okay, sa end part po, pakita ko sa inyo ang standing nila sa early edition. Ang ginawa ni Matyas, nag-D4, Knight F6 si Magnus, C4, B6, aba, medyo tinimplahan ng medyo kakaiba. Medyo maaga ito, no? Pero usually po nag-E6 eh. Pero iba timpla ni Magnus, tingnan natin, baka nililito ang kalaban. Bishop B7, Queen C2. Gusto kagad ni Matyas na mag-E4 para buuhin ang solid center. D6, E4, Knight BD7, Knight F3 at nag-E5. Ayun. Kasi kung hindi mag-E5, baka ang puti mamaya ang maka-E5. Bishop E2, G6, double piangketo ang gusto. At nag-Bishop E3, Castle, kumapture na sa E5 at nawala sa book line. Maaga ang pagka-capture. Sa old line, Rook A, D1 lang ang madalas ginagawa dyan mga kamatyas. Okay? Kumapture sa E5, D takes E5, Rook F, D1, Rook E8 at nag-H3. Ayan, para maiwasan naman ang paparating na lundag ng Knight to G4 at mangi-istorbo ng Bishop. Nag-Queen C8 dahil malakas nga po ang inihahatid na pressure, ilag lang muna. At nag-B4, ayun, talagang pinapasikip ni Matyas ang mga posibilidad na kagaya ng Knight C5, mga ganong lundag, pinasisikip niya ang galawan ng black. Nag-A5, A3, maintain lang ang B4, nag-Knight to F8, then going to E6 yan mga kamatyas. Ayan. Nauna sa akin sa aking dila yung E6 kasi diyan talaga pupunta yan eh. At nag-C5. Kumapture sa B4, capture, exchange ng mga tore, capture, at nag-Knight E6. Ayan. Sa evaluation bar, pinapaboran talaga ng computer engine ang posisyon ni Matyas. Ayan, tingnan natin kasi space advantage eh. Bishop C4, ayan, malakas oh. Knight D7 para i-threat ang pawn C5. Nag-Knight B5, ayun. Nag-blunderation si Matyas. Dapat daw ay Bishop takes E6. Rook takes E6. Ayan. Yan ang recommended ni Stockfish. Oh, ba't ka nagba-blunderations, Matyas? Kamatyas ka ba? Nag-Queen B8. Ayan, malalim ah. O, teka muna mga kamatyas ha. Meron akong gustong maunawaan dito na tiyak baka tanong nyo rin. Ano mangyayari kung capturein ang pawn sa C5? Capturein lang, takes, and may knight G5. Ayun, para i-target ang pawn E6. Okay, halimbawa, naku, baka mapilitang iharang na lang kasi kung mag-rook F8, kakapturein lang, bishop takes, and queen takes C5. Ayun, so nakatreat pa rin ng tore. May pagkakataong makailag pero magku-queen C4 check yung ganitong klaseng mauubligang capturein. Otherwise, pakita ko lang po sa inyo ang old matikambing na tinatawag natin. Okay? Okay, may mga ganyang pattern. Pattern naman yan. So kaya hindi ginalaw yung C5 at ang ginawa ay nag-Queen B8, nag-Rook B1, talagang sinundan ni Matyas yung mga pressure kung nasa ng Reyna, ilag uli si Magnus at nag-Rook D1, talagang kinukulit. Nag-H6, ayun. Si Magnus naman ang nag-bad move. O, dapat daw ang tira dito ay Bishop C6. Okay. Bishop C6. Pag nag-Knight A7, magku-Queen A8 lang. Ha? Kumbaga, parang handa ang black dito na i-give up na lang ang light squared bishop. Okay? So, balik tayo sa H6 na ginawa ni Magnus. Nag-Bishop B3. Ayan, para sapat na ang depensa ng pawn C5. At nag-C6. Kasi bukod sa dinipensahan ito, meron ding threat to play C6, dodoboli naman yan. Kaya naobliga dito si Magnus na mag-C6. Yun nga lang! Tingnan nyo po ang evaluation bar. Pagka pangit-pangit sa posisyon ni Magnus. Knight D6 patay. Ubush. Nagpa-quality down. Naku, tagilid na to. Pag ito nakalusot pa, sabi nga ng mga
Veterano nating player. Pag yan natalo pa, dinaya na. Oh. Queen D2, patong, threat, Knight F8. Ayun, bumagsak. Grabe, halos walang buhay si Magnusing ah. Aray, ang sakit. Threatening matchas. Queen E7. Simple na lang ang ginawang buhay-buhay dito. Okay, mga kamatchas, sige po. Simpleng puzzle. Ibigay ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Ayun. Kuminsan, kailangan ibalik mo din yung quality up mo para masimple ang position at hindi komplikado. Sabi yan ni former world champion Anatoly Karpov. Ayan. Yan ang isa sa natutunan ko kay Karpov. Simplihan mo lang ang bagay-bagay. Huwag mo nang panatilihin yung quality up mo. Quality up ka nga, pero nararamdaman mo naman complicated. Parang iritado ka, hindi ka komportable. Ibalik mo. Then, go for a simple position. O, di ba? Ayan, dinipensahan yung pawn at nag-F4. O, di ba? Ito simple lang eh. Lamang ng ilan to? 5 o lamang ng 2 pawns ang lamang ng puti eh. O, di ba? Makontento tayo sa ganyang sitwasyon. Ayan, Knight E1, depensa muna. Kasi pagka binabaan, mangungulit lang din eh. O, G5, King F2, Bishop C4, G3. Ayan, napaka-importante na ma-maintain yung pawn. Capture, King F7, King G3, F5. Ayun na, ginamitan na ni Magnus sa mga natatago niyang ibang klaseng technique sa endgame. Sacrifice pawn, pero nag-Knight F3. Grabe. Grabe rin si Matchas, ano? Tindi rin mag-accurate ng tira, oh. Kasi dito kung mag-E5 mga kamatchas, baka mamaya makagapang yung king dun eh. So, may butas. So, yan din ang alalahanin ni Matchas. Pero still winning pa rin. Ang laki ng lamang, no? 2 pawns up pa naman eh. Pero nag-Knight F3, makapture man yung pawn sa E4, may Knight G5 check. Pero baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? Ano mangyayari? Libre yan. Mag-King F6. At pagpalagay natin mag-King G4 para depensahan, magbi-Bishop E2 check. At kung mag-Knight F3 man, magbi-Bishop D1. So, walang magagawa yung Knight dyan. Diba? So, lamang pa rin talaga. Ang laki ng lamang ng puti. May H4 dito. Pero masagwa eh. Kaya ginawa dito ni Matchas, nag-Knight F3. Bishop D3, Knight E5 check. Natangay pa yung Bishop. Aray, naku, ang sakit. Pagka natatalo si Magnus, mga kamatchas, kakaiba kasi. Hindi birong matalo yan. Kaya para maiba-iba naman, pag nakita ko, may pumisa kay Magnus. O yan, analyze natin. Kakaiba to. 'Di ba? O kahit na marami pa ang fans si Magnus, pero kailangan din nating makita yung natatanging laban na natatalo si Magnus. Okay, galing ni Matchas ano. Okay, ito po ang standing nila sa early edition, silipin natin. Pang ilan ba si Magnus? Second place si Matchas Blue Boom. Ang nag-champion ay si Firouzja. Tied sila nila Giri, tatlo silang 9.5 points. Pero namayani ang tiebreak points ni Alireza Firouzja. Siya ang nag-gold, silver si Matchas, Giri ay bronze. Ayan. At si Magnus, pagkatalo niya kay Matchas, nanalo pa siya pero hanggang 9th round lang, nag-stop na siya. Nagpahinga na, parang sa isip niya wala nang chance mag-champion to. Kasi dito, dikit-dikit ang score eh. Pag natalo ka dito ng isa o dalawa, medyo mahirap na sa sa championship yun, sa gold. Okay, ngayon dito mga kamatchas, dahil natalo si Magnus, sumali pa rin siya sa late edition. Yan ang i-analyze natin sa susunod. Si Nakamura pala, pang 7 lang dito. O, ayan. Analyze natin ang paghihiganti ni Magnus Carlsen sa late edition. Yan ang i-analyze natin sa next video. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa ating in-analyze na game. At don't forget to subscribe sa channel na ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, just click the subscribe button and also our notification bell. All para lahat ng ating mga ina-upload ay mag-notify sa inyo. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page Kamatchas. Araw-araw tayong nag-upload ng mga interesting videos doon. Maraming salamat po mga Kamatchas. Enjoy your day. Kita-kits!